Traidor! Isang gabi ng kawanggawa, naging gabi ng sumpa. Habang si Trina ay nagbibigay ng pag-asa sa mga dukha, ang asawa niyang si Leo at kaibigang si Belle ay nagdiriwang sa sarap ng kanilang kataksilan. Droga ang itinanim, rehas ang ipinalit sa 10 taong pagmamahal. Ngunit nagkakamali sila. Ang Trina na kilala nila ay patay na at ang magbabalik ay ang itim na rosas na may dalang hustisya. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng mga mapagpanggap? Sino ang huling luluha sa gitna ng mga abo? Walang silbi ang isang asawang puro kabutihan lang ang alam, Belle. Boring siya. Masyadong malinis. Nakakasakal. Kaya huwag kang mag-alala. Dahil pagkatapos ng gabing ito, ang lahat ng yaman ng mga Alvarado ay mapapasakamay na nating dalawa. Ang boses ni Leo sa kabilang linya ng telepono ay malamig pa sa hanging dala ng nalalapit na ulan. Isang tonong kailanman ay hindi narinig ni Trina sa loob ng 10 taon nilang pagsasama. Sa mga sandaling iyon, habang ang mga salitang iyon ay tila mga palasong bumabaon sa kanyang pandinig, si Trina Alvarado ay nakaluhod sa maputik na eskinita ng tondo. Ang kanyang mamahaling bestida ay may bahid na ng dumi, ngunit wala siyang pakialam. Maingat niyang inaayos ang pagkakatali ng lumang sapatos ng isang batang may hika, habang ang kabilang kamay ay may hawak na supot ng mga gamot na galing sa laboratorio ng kanilang pamilya. Isang ngiti ng pag-asa ang ibinigay niya sa bata. Isang ngiti na nagmula sa turo ng kanyang yumaong ina, na ang tunay na halaga ng isang tao ay sinusukat sa kung paano siya naglilingkod sa mga walang-wala. Ngunit ang ngiting iyon ay biglang naglaho nang muling magsalita si Leo bago nito tuluyang maputol ang tawag. Poor Trina. She thinks she's a saint, but she's just a sacrificial lamb. Ang mundo sa paligid ni Trina ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang ingay ng mga batang naglalaro at ang hiyawan ng mga tindera sa paligid ay unti-unting naging malabo. Tila isang mahabang tunog ng paghupa na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang lalamunan ay biglang nanuyo. Tila may isang malaking bara na humahadlang sa kanyang paghinga. Ang hawak niyang supot ng gamot ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga kamay, at ang mga tableta ay nagkalat sa putikan, mga butil ng pag-asa na ngayon ay nadudumihan na. Hindi pa man siya nakakabawi sa pagkagimbal. Isang matinis na tunog ng mga sasakyan ng pulis ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang liwanag ng kulay pula at asul na ilaw ay nagmistulang mga mapanuring mata na tumatama sa kanyang mukha. Sa isang iglap, pinalibutan siya ng mga armadong kalalakihan. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng malalakas na utos at ang marahas na paghila sa kanyang mga braso. Trinidad Alvarado, aresto ka sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ang boses ng opisyal ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Teka, sandali. This must be a mistake. I'm just here to give medicines to the poor. Ang sigaw ni Trina, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay pilit na naghahanap ng kaligtasan, hanggang sa mahagip ng kanyang paningin ang isang itim na sasakyang dahan-dahang huminto sa kabilang kanto. Bumaba ang bintana ng sasakyan. Doon, sa loob ng komportableng lamig, ay nakaupo si Leo. Sa tabi nito ay si Belle, ang matalik na kaibigan ni Trina mula pa noong kolehiyo. Walang bakas ng gulat sa kanilang mga mukha. Sa halip, isang malamig na titig ang ibinigay ni Leo sa kanya bago ito lumabas ng sasakyan at lumapit sa kinaroroonan ni Trina. Trina, bakit mo ito ginawa? Ang boses ni Leo ay puno ng pekeng pighati, isang pag-arte na sapat na upang mapaniwala ang buong mundo. Lumapit siya at hinawakan ang mukha ni Trina, ngunit ang kanyang mga daliri ay tila mga yelo na nagpapatigas sa daloy ng dugo ng babae. I tried to protect you, but I didn't know you were hiding drugs in our pharmaceutical deliveries. Bakit mo dinungisan ang pangalan ng mga Alvarado?
Leo, what are you saying? You know I would never do that. Ang hikbi ni Trina ay tila isang sugat na bumubukas. Belle, tulungan mo ako. You were with me when I prepared these bags. Tumingin si Belle sa kanya. Ngunit sa halip na awa, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. I'm sorry, Trina. I can't lie anymore. Matagal ko nang alam ang ginagawa mo. Pero natatakot lang ako para sa buhay ko. Ang bawat salita ay tila isang mitya na tumutupok sa lahat ng alaala ng pagkakaibigan at pagmamahalan. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay higit pa sa pisikal na sakit. Ito ay isang malalim na pagkaubos ng kaluluwa. Ang mga kamay ni Trina ay marahas na ipinako sa kanyang likuran at ang malamig na metal ng posas ay humalik sa kanyang balat. Isang paalala na ang kanyang kalayaan ay pinitas na parang isang lantang rosas. Habang isinasakay siya sa loob ng madilim na sasakyan ng pulis, ang ulan ay nagsimula nang pumatak. Ang bawat patak ng tubig sa salamin ng sasakyan ay tila mga luha ng langit para sa kanyang sinapit. Mula sa maliit na puwang ng bintana, nakita ni Trina sina Leo at Belle na magkasamang sumilong sa ilalim ng isang payong. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit habang pinapanood ang kanyang pag-alis patungo sa kadiliman. Ang tanging naiwan sa kanyang isipan ay ang imahe ng kanyang ina, si Doña Celestina, at ang mga huling salita nito bago pumanaw. Huwag kang magtitiwala sa liwanag na hindi nanggagaling sa sarili mong puso, Trina. Habang ang sasakyan ay unti-unting lumalayo sa pamilyar na mundo ng karangyaan at pag-ibig, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang nagdurusang kaisipan. Isang tanong na walang kasagutan sa gitna ng hagulgol ng ulan. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang puso ang bigat ng katotohanang ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay ang siya palang maglalagay sa iyo sa likod ng mga rehas? Ang bawat segundo sa loob ng selda ay tila isang patak ng asidong unti-unting lumalamon sa pagkatao ni Trina. Ang amoy ng kalawang at ang malamig na dampi ng semento sa kanyang balat ay malayo sa malambot na seda at halimuyak ng mga rosas na kinagisnan niya sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata. Ang imahe ng nakangiting mukha ni Leo at ang mapanuring titig ni Belle ay tila mga multong hindi siya tinatantanan. Ang katahimikan sa loob ng kulungan ay binabasag lamang ng malayo at paos na tinig ng iba pang mga bilanggo na tila mga hiyaw ng mga kaluluwang matagal nang kinalimutan ng mundo. Hindi nagtagal, ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa sementadong pasilyo ay nagpabatid ng isang pagdating. Inakala ni Trina na ito na ang sandali ng kanyang paglaya na marahil ay nagising na si Leo mula sa isang masamang panaginip at susunduin na siya. Ngunit ang bumungad sa kanya sa likod ng rehas ay ang matatalas na mata ni Doña Remedios, ang kanyang biyenan. Ang matanda ay nakatayo ng tuwid. Ang mamahaling terno nito ay tila isang baluti laban sa dumi ng paligid. At ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkamuwal. Walang hiyang babae, Katrina. Wala kang utang na loob sa pamilya Vergara. Ang boses ng matanda ay tila isang hagupit ng latigo sa gitna ng katahimikan. Binigyan ka namin ng dangal. Tinanggap ka namin sa aming tahanan kahit na ang pamilya mo ay puno ng mga lihim at ito ang isusukli mo. Isang kahihiyang hindi mabubura ng kahit anong yaman. Mama, please, makinig kayo. Wala akong kasalanan. Ipinasok lang nila ang mga gamot na yon sa sasakyan ko. Ang pagsusumamo ni Trina, ang kanyang mga kamay, ay pilit na umaabot sa malamig na bakal ng rehas. Huwag mo akong tawaging mama. Ang isang kriminal ay walang puwang sa aming pamilya. Ang bulyaw ni Remedios, ang kanyang mga daliri, ay mariing nakahawak sa kanyang mamahaling bag. Sinisira mo ang karir ni Leo. My son is a respected lawyer. At ngayon ay pinagtatawanan siya dahil sa isang asawang tulad mo. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari.
Sana ay pinigilan ko na siya noong una pa lang napakasalan ka. Bago pa man makasagot si Trina, lumitaw si Leo sa likuran ng kanyang ina. Ang kanyang mukha ay tila pagod. May mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na tila nagpapakita ng pagdadalamhati. Ngunit para kay Trina, ang mga matang iyon ay wala ng ningning ng pag-ibig. Pinalayas ni Leo ang kanyang ina upang bigyan sila ng sandaling mapag-isa. Isang pagkakataong inakala ni Trina na magiging susi sa kanyang kaligtasan. Trina love, listen to me. Ang boses ni Leo ay malambot. Tila isang mahinang ihip ng hangin na nagdadala ng lason. The board of directors is panicking. Ang Alvarado Biotech ay bumabagsak dahil sa skandal na ito. If we don't act fast, mawawala ang lahat ng pinaghirapan ng mami mo. Leo, ilabas mo ako rito. Alam mo ang totoo, di ba? Ang nanginginig na tanong ni Trina, ang kanyang puso ay pilit na kumakapit sa huling hibla ng pag-asa. Inilabas ni Leo ang ilang mga dokumento mula sa kanyang folder. I'm doing my best, sweetheart. Pero kailangan nating protektahan ang assets mo. I need you to sign this power of attorney. Ito ang magbibigay sa akin ng karapatang pangasiwaan ang mga shares mo at ang properties ng pamilya nyo habang inaayos ko ang kaso mo. Trust me, this is the only way para hindi ma-freeze ng gobyerno ang lahat ng ari-arian nyo. Tumingin si Trina sa mga papel. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa mga luhang hindi na mapigilan. Trust you? Leo, pagkatapos ng mga narinig ko kagabi. Stop it. Trina, pagod ka lang. Guni-guni mo lang ang narinig mo. Mabilis na putol ni Leo. Saglit na tumalas ang tingin bago muling lumambot. Gusto mo bang masayang ang lahat ng pinaghirapan ni Doña Celestina? Gawin mo ito para sa kanya, para sa kinabukasan natin. Dahil sa pagmamahal at takot na mabigo ang alaala ng kanyang ina, nanginginig na hinawakan ni Trina ang pluma. Bawat lagda sa papel ay tila hatol sa sarili niyang kapahamakan, isang pagsuko ng lahat ng kapangyarihang natitira sa kanya. Nang makuha ni Leo ang mga dokumento, isang kakaibang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti ng tagumpay na hindi na kailangang itago pa. Umalis si Leo nang walang lingon-likod, iniwan si Trina na muling nakaupo sa sulok ng madilim na selda. Habang ang gabi ay lumalalim, ang katahimikan ay muling nabasag nang dumaan ang dalawang babaeng guard sa tapat ng kanyang rehas. Hindi nila alam na gising pa ang bilanggo sa loob. Nakita mo ba yung abogadong dumating kanina? Yung pinadala ni Mr. Vergara para sa asawa niya? Ang bulong ng isang guard, ang tunog ng kanyang pagnguya ay naririnig sa pasilyo. Oo, yung Attorney Santos, balita ko, bata yun ni Leo. Pinatalsik nila yung dating abogado do ni Mrs. Alvarado na si Attorney Gaspar. Sabi ng management, ang asawa na raw ang magpapasya kung sino ang hahawak ng kaso. Ang sagot ng isa pa, ang tunog ng kanilang mga yabag ay unti-unting lumalayo. Nanlamig ang buong katawan ni Trina. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nang mapagtanto ang katotohanan, hindi siya tinutulungan ni Leo. Unti-unti siyang ibinabaon nito sa isang hukay na wala ng labasan. Ang tanging taong pinagkakatiwalaan ng kanyang ina, si Gaspar, ay inalis na sa kanyang landas. Ngayon, siya ay tunay ng nag-iisa sa gitna ng mga lobong nagpapanggap na tupa. Sa gitna ng kadiliman, isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib, isang tunog ng pagguho ng huling kuta ng kanyang pagtitiwala. Habang nakatingin siya sa maliit na bintana kung saan aninag ang isang bituin, isang tanong ang naging lason sa kanyang isipan. Kung ang tagapagtanggol mo ang siyang mismong bumubuo ng rehas na nakapaligid sa iyo, meron pa bang puwang ang hustisya sa mundong pinatatakbo ng kasinungalingan? Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para hindi mamatay ang legasiya ni Doña Celestina.
Kahit masakit para sa akin na makitang ganito ang sinapit ng matalik kong kaibigan, kailangang magpatuloy ang Alvarado Foundation para sa mga mahihirap. Ang boses ni Isabela Bel Sarmiento ay umalingaw-ngaw sa loob ng madilim at masikip na selda, nanggagaling sa isang maliit at maalikabok na telebisyon na nakasabit sa itaas ng pasilyo. Habang pinapanood ni Trina ang balita, tila isang patalim na dahan-dahang hinihiwa ang kanyang katinoan. Doon, sa screen, ay nakita niya si Belle na nakasuot ng isang eleganteng itim na terno, ang paboritong estilo ni Trina, at may hawak na panyo habang pinapahid ang mga pekeng luha sa harap ng mga mamamahayag. Ang bawat salita nito ay puno ng kamandag ng pagkukunwari, isang pagtataksil na mas masahol pa sa pisikal na sugat. Sa loob ng kulungan, si Trina ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang sariling katawan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo na at ang kanyang mukha ay maputla dahil sa puyat at kawalan ng maayos na pagkain. Ang kaibigang itinuring niyang kapatid, ang taong sinabihan niya ng lahat ng kanyang mga pangarap at takot, ay siya na ngayong tumatayo bilang bagong mukha ng kanyang pinakamamahal na pundasyon. Ang bawat anggulo ng kamera ay nagpapakita ng kagandahan ni Belle, habang sa likuran nito ay nakatayo si Leo, ang asawa ni Trina, na may kamay na nakapatong sa balikat ng babae. Isang kilos ng pag-alo na tila nagsasabing sila na ang bagong hari at reyna ng Alvarado Biotech. Ang sakit sa dibdib ni Trina ay tila isang apoy na unti-unting lumalaki. Isang matinding sikip na humahadlang sa bawat bugso ng kanyang hininga. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga braso hanggang sa mamula ang balat. Ngunit ang hapdi niyon ay wala pa sa kalingkingan ng pait na nararamdaman niya sa kanyang puso. Ang bawat alaala ng kanilang tawanan at mga sikretong pinagsaluhan ay tila mga lason na ngayon ay dumadaloy sa kanyang dugo. Ang kapal ng mukha, ang bulong ng isang matandang bilanggo na nakasandal sa pader, ang mga mata nito ay nakatitig din sa telebisyon. Kunwari ay malungkot, pero ang mga mata ay nagniningning sa tuwa dahil nakuha na ang gusto. Hindi nakasagot si Trina. Ang kanyang pandinig ay tila nabalot ng isang mahabang tunog ng paghupa, isang katahimikang nakakabingi. Ngunit ang sandaling iyon ng pagdadalamhati ay biglang naputol nang maramdaman niya ang pagdilim ng paligid. 3 babaeng bilanggo na may mga mukhang puno ng banta at galit ang dahan-dahang lumapit sa kanyang kinaroroonan. Ang kanilang mga anino ay tila mga higanteng kumakain sa kakarampot na espasyong kinalalagyan ni Trina. Ikaw ba ang mayamang Alvarado na sikat sa balita? Ang tanong ng isa sa kanila. Ang boses nito ay parang gasgas na bakal sa semento. Sabi ng amo namin sa labas, masyado ka raw madaldal. Baka raw may balak kang kumanta sa korte. Wala akong ginagawang masama. Please, iwanan niyo muna ako. Ang pakiusap ni Trina, ang kanyang boses ay tila isang maliit na kandilang malapit nang mamatay sa gitna ng bagyo. Ngunit bago pa man siya makatayo, isang marahas na kamay ang humablot sa kanyang buhok. Pilit na inihaharap ang kanyang mukha sa mapanuyang titig ng babae. Isang malakas na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi, sapat na upang maramdaman niya ang lasa ng sarili niyang dugo sa loob ng kanyang bibig. Ang sakit ay gumuhit sa kanyang mukha, ngunit ang mas nakakasakit ay ang malamig na katotohanang ang utos na saktan siya ay nanggaling sa mga taong dapat ay nagtatanggol sa kanya. Sa loob ng kalyang ito, walang Alvarado. Dito, basura ka lang. Ang bulong ng babae bago nito itinulak si Trina sa malamig at maduming semento. Ang tunog ng pagtama ng kanyang katawan sa matigas na sahig ay tila isang paalala na wala na siyang proteksyon, na ang mundong dati niyang kinalalagyan ay tuluyan na siyang itinakwil. Habang nakahandusay sa sahig, nakita ni Trina sa ilalim ng telebisyon ang isang mabilis na flash ng balita.
Si Leo at Belle ay dahan-dahang pumasok sa loob ng kanilang dating penthouse. Ang pintong dati ay tanging siya lang ang may susi. Ang huling nakita ni Trina, bago tuluyang mamatay ang kuryente sa pasilyo, ay ang matamis ng ngiti ni Belle habang hawak-hawak ang isang baso ng champagne. Tila ipinagdiriwang ang kamatayan ng dangal ni Trina. Sa gitna ng kadiliman at ng hapdi ng kanyang mga pasa, isang malamig na katanungan ang yumakap sa kanyang pagkatao. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang kaluluwa ang sunod-sunod na pagtataksil ng mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay bago ito tuluyang maging abo? Ang bawat paghinga ni Trina sa loob ng malamig na selda ay tila isang pakikipagtuos sa kamatayan ng kanyang sariling pag-asa. Ang hapdi ng sampal na tinanggap niya kagabi ay nanatili sa kanyang pisngi, isang mantsa ng kahihiyang hindi kayang burahin ng anumang luha. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang hindi inaasahang balita ang dumating mula sa isang bantay. Isang paring Katoliko ang nagnanais na bigyan siya ng espiritual na payo. Sa loob ng silid na pinaghihiwalay ng makapal na salamin, naupo si Trina nang may panginginig sa kanyang mga kamay. Sa kabilang panig ay isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na sutana. Ang kanyang muka ay bahagyang natatakpan ng anino ng kanyang suot na sombrero. Ngunit nang iangat nito ang kanyang paningin, ang puso ni Trina ay tila nakarinig ng isang pamilyar na himig ng kaligtasan. Attorney Gaspar, ang halos pabulong na sambit ni Trina. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na takot maputol. Huwag kang magpakita ng anumang emosyon, Trina. Nakatingin ang mga kamera. Ang mahinahong sagot ni Gaspar. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na balon ng karanasan at katapatan. I'm here as a priest, Father Gabriel. We have very little time. Ang asawa mo ay ginagawa ang lahat para putulin ang komunikasyon natin. But your mother was smarter than all of them. Ang pagbanggit sa kanyang ina ay tila isang haplos ng mainit na sikat ng araw sa gitna ng taglamig. Nararamdaman ni Trina ang mabilis na pagtibok ng kanyang dibdib, isang marahas na kaba na may halong pananabik. Maingat na inilabas ni Gaspar ang isang maliit na rosaryo mula sa kanyang bulsa at sa dulo nito ay nakasabit ang isang itim na pendant na hugis rosas, isang hiyas na matagal nang nawala mula sa koleksyon ni Doña Celestina. This is the rosas itim. Pinatago ito ng mami mo sa akin bago siya mawala. She knew this day would come, Trina. She knew Leo's true colors long before you did. Ang bulong ni Gaspar habang dahan-dahang inilalagay ang rosaryo sa maliit na butas sa ilalim ng salamin na daluyan ng mga gamit. Keep this safe. Ito ang tanging bagay na hindi nila nakuha dahil akala nila ay isang mumurahing alahas lang ito. Nang mahawakan ni Trina ang malamig na metal ng rosas, tila isang kuryente ng lakas ang dumaloy sa kanyang mga daliri. Ang itim na rosas ay gawa sa isang espesyal na materyales na hindi kumukupas, tila sumisimbolo sa dangal na pilit binababoy ng kanyang mga kaaway. Ang bawat talulot nito ay matulis at matibay, isang paalala na ang kagandahan ay may kasamang proteksyon. Bakit ngayon lang, Gaspar? Bakit hinayaan ni Mami na mangyari ito sa akin? Ang tanong ni Trina, ang kanyang mga mata ay muling nangilid ang luha dahil sa halo-halong emosyon ng pagtatampo at pangungulila. Dahil kailangan mong makita ang katotohanan gamit ang sarili mong mga mata, anak. Ang pag-ibig mo kay Leo ang naging bulag na piring sa iyong paningin. But now, you are awake. Ang sagot ni Gaspar bago ito tumayo at nagbigay ng isang formal na bendisyon upang hindi paghinalaan ng mga gwardiya. Ang pendant na yan ay hindi lamang isang pamana. It is a key. Hanapin mo ang lihim na silid sa lumang library ng mansyon nyo sa Laguna. Doon mo malalaman ang lahat. Nang makaalis si Gaspar, naiwan si Trina na mahigpit na nakakuyom ang palad
sa maliit na itim na rosas. Ang bawat hakbang niya pabalik sa kanyang selda ay tila may bago ng bigat. Hindi bigat ng tanikala, kundi bigat ng isang responsibilidad. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, habang ang ibang mga bilanggo ay nahihimbing na sa kani-kanilang mga panaginip, maingat na pinagmasdan ni Trina ang rosas sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na tumatagos sa rehas. Napansin niya ang isang maliit at halos hindi makitang dugtong sa gitna ng bulaklak. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, dahan-dahan niyang pinihit ang likurang bahagi ng pendant. Isang mahinang tunog ng pagkakakabit ng mga mekanismo ang naramdaman niya sa kanyang palad, tila isang lihim na pintuan na bumubukas sa loob ng isang maliit na piraso ng bakal. Ang puso ni Trina ay tila isang tambol na nagpapabilis ng kanyang paghinga. Ang itim na rosas ay hindi lamang isang dekorasyon, ito ay may isang maliit na uka sa dulo na tila sadyang idinisenyo upang pumasok sa isang partikular na uri ng kandado. Isang kandadong hindi matatagpuan sa anumang ordinaryong pinto. Habang nakatitig sa hiyas, isang bagong uri ng determinasyon ang sumilay sa mga mata ni Trina. Ang luha ng pighati ay napalitan ng apoy ng katarungan. Ngunit sa likod ng pag-asang ito ay isang nakakabahala na kaisipan ang bumagabag sa kanya. Kung ang pendant na ito ang susi sa lahat ng lihim ng kanyang ina, paano niya ito magagamit kung siya ay nakakulong sa loob ng 4 na sulok ng rehas na gawa ng kanyang sariling asawa? Ang malamig na simoy ng gabi sa labas ng mataas na pader ng kulungan ay tila walang pakialam sa mga buhay na nawasak sa loob nito. Si Trina ay nanatiling nakaupo sa sahig. Ang itim na rosas ay mahigpit na nakakubli sa kanyang palad. Tila isang maliit na baga na nagbibigay ng init sa kanyang nanlalamig na kaluluwa. Ang bawat salita ni Gaspar ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang lihim na binhi ng paghihimagsik na unti-unting umuusbong sa gitna ng kanyang pagdadalamhati. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang mamahaling restaurant kung saan ang liwanag ng mga kristal na aranya ay nagpapakinang sa karangyaan, sina Leo at Belle ay abala sa isang hapunan na tila isang lihim na pagdiriwang. Ang kanilang mga tinig ay mahina, puno ng kumpiyansa ng mga taong naniniwalang sila ang nagmamay-ari ng mundo. The board approved the new budget for the foundation, Leo. Mas madali pala silang paikutin kapag wala na si Trina na nagtatanong ng bawat detalye ng mga expenses. Ang bulong ni Belle, ang kanyang mga mata, ay nagniningning dahil sa pag-asam ng kapangyarihan. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa upang hawakan ang mga daliri ni Leo, isang pahiwatig ng kanilang lihim na samahan. Ngunit hindi tumugon si Leo sa haplos na yon. Sa halip, maingat niyang inalis ang kanyang kamay at tinuon ang pansin sa dokumentong nasa kanyang harapan. Huwag kang masyadong magpakampante, Belle. The foundation is just the front. Ang kailangan nating masiguro ay hindi mahalungkat ng mga auditor ang mga offshore accounts kung saan natin inililipat ang mga pondo. Kapag may nakapansin na nawawala ang mga pera para sa mga charity projects, tayong dalawa ang unang babagsak. Ang malamig na pag-iwas ni Leo ay tila isang maliit na sugat na hindi inaasahan ni Belle. Sa loob ng maraming buwan, siya ang naging anino ni Trina at nang makuha nila ang lahat, inakala niyang siya na ang tanging liwanag sa paningin ng lalaki. Isang manipis na ngiti ang binuo niya sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay may bakas ng matinding paninibugho at pag-aalinlangan. Bakit, Leo? Natatakot ka ba na may matira pa sa pangalan ni Trina na hindi mo kontrolado? We own everything now. Nakakulong na siya. Wala na siyang magagawa. Hindi alam ni na Leo at Belle na sa mga oras na yon, ang mga anino ng kanilang kasinungalingan ay nagsisimula ng gumalaw pabalik sa kanila. Sa pamamagitan ng isang lihim na koneksyon na ibinigay ni Gaspar sa mga piling bantay, nagawa ni Trina
na magpadala ng isang mensahe sa isang nakatagong email address ng isang kilalang mamamahayag na matagal nang inutangan ng loob ni Doña Celestina. Ang mensaheng iyon ay naglalaman ng mga partikular na detalye ng mga pekeng proyektong idinisenyo ni Leo at Belle upang magpalabas ng milyon-milyong piso. Mga detalyeng tanging si Trina lamang at ang pamunuan ang may alam. Kinabukasan, isang maliit, ngunit makamandag na artikulo ang lumabas sa isang independiyenteng pahayagan online. Hindi ito tuwirang nag-aakusa, ngunit ang mga katanungang inilatag nito ay sapat na upang mag-iwan ng laso ng pagdududa sa isipan ng publiko. Sino ang tunay na nakikinabang sa mabilisang pagbabago sa liderato ng Alvarado Foundation matapos ang trahedya ni Trinidad Alvarado? Nang mabasa yon ni Leo sa kanyang opisina, ang bawat ugat sa kanyang noo ay tila puputok sa tindi ng galit. Agad niyang ipinatawag si Belle at sa pagpasok ng babae isang mabigat na folder ng mga financial report ang inihagis niya sa lamesa. Bakit lumabas ang mga figures na ito sa balita? Belle, ikaw lang ang may access sa mga account na ito mula nang makuha mo ang pwesto ni Trina. Ang sigaw ni Leo, ang kanyang dating kalmado at mapagpanggap na boses ay nawala. Napalitan ng boses ng isang taong nanganganib na mahuli. Are you accusing me, Leo? Bakit ko gagawin yon? Kasama ako sa mga transaksyong ito. Ang depensa ni Belle. Ang kanyang boses ay may halong gulat at pagkasuklam. Baka may naiwang tao si Trina sa loob ng opisina na nagtatrabaho para sa kanya. Baka hindi mo nilinis ng maayos ang paligid mo. Ang pagpapalitan nila ng mga sumbat ay tila simula ng isang lindol sa kanilang relasyon. Ang tiwala nila sa isa't isa na itinayo sa pundasyon ng panloloko ay nagsimula ng gumuho. Si Leo ay unti-unting nakikita si Belle bilang isang panganib sa halip na kasabwat, habang si Belle naman ay nagising sa katotohanang handa siyang isakripisyo ni Leo sa oras na magkagipitan. Samantala, sa loob ng selda, nalaman ni Trina ang epekto ng kanyang unang hakbang nang palihim siyang abutan ng isang lumang pahayagan ng isang bantay. Ang pagbabasa ng artikulo ay tila isang patak ng tubig sa kanyang tuyot na lalamunan. Hindi pa ito sapat upang mapalaya siya, ngunit ito ay isang patunay na ang kanyang mga kaaway ay maaaring saktan. Ngunit ang sandali ng kanyang maliit na tagumpay ay agad na palitan ng isang nakakakilabot na pangyayari. Nang pumasok siya sa banyo ng bilangguan kinagabihan, natagpuan niya ang kanyang itim na rosas na pendant na nakalapag sa ibabaw ng maruming lababo. Hindi niya iyon hinubad mula sa kanyang katawan. Kasama ng pendant ay isang maliit na pirasong papel na may mga salitang nakasulat sa pulang tinta na tila dugo sa paningin niya. Alam namin kung anong hawak mo. Susunod, ang buhay mo na ang kukunin namin. Isang malamig na pawis ang tumulo sa kanyang noo habang nakatitig sa liham. Ang kaaway ay hindi lamang nasa labas, kundi nag-aabang sa bawat sulok ng mismong kulungang kinalalagyan niya. Hanggang kailan niya kayang panatilihin ang kanyang lihim kung ang mga matang nagbabantay sa kanya ay handang pumatay upang makuha ang huling pamana ng kanyang ina? This is a disaster, Leo. Ang stock prices natin ay bumabagsak na parang batong itinapon sa dagat. Paano nalaman ng media na ang huling batch ng mga gamot sa puso ay substandard? Sino ang naglabas ng laboratory reports na yan? Ang boses ng isa sa mga pinakamatandang shareholder ng Alvarado Biotech ay tila isang kulog na yumanig sa loob ng boardroom. Ang bawat salita ay puno ng takot at galit, habang ang mga mata nito ay nakatitig ng matalim kay Leo Vergara. Ang dating maaliwalas at kontroladong mukha ni Leo ay nabahira na ng pawis at ang kanyang mga kamay ay mariing nakakuyom sa ilalim ng lamesa. Tila pinipigilan ng sarili na sumabog sa harap ng mga taong nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Habang nagkakagulo sa tore ng karangyaan sa isang sulok ng madilim na selda sa Mandaluyong, si Trina Alvarado ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang likod
ay nakasandal sa malamig at gasgas na pader. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Sa bawat tibok ng kanyang puso, nararamdaman niya ang matulis na dulo ng itim na rosas na pendant na nakatago sa ilalim ng kanyang maruming uniforme. Ang hapdi ng banta sa kanyang buhay kagabi ay hindi naging hadlang. Sa halip, ito ang naging mitya upang tuluyan na niyang bitawan ang huling bakas ng pag-aalinlangan. Ang bawat detalye ng anomalya sa laboratorio na inilabas sa balita ay bahagi ng mga lihim na dokumentong ipinasa ni Gaspar sa mga autoridad. Gamit ang mga impormasyong tanging ang mga tapat na tauhan ni Doña Celestina ang nakakaalam. Ang unang tinik ng rosas itim ay bumaon na sa laman ng mga taong nag-akalang ang katahimikan ni Trina ay tanda ng kanyang pagkatalo. I will handle this, Mr. Reyes. Please calm down. This is just a smear campaign against our family. Ang pilit na sagot ni Leo. Ang kanyang boses ay tila isang basag na kristal na pilit idinidikit. Ngunit ang bawat salita niya ay tila walang saysay sa harap ng mga nagagalit na mukha sa paligid niya. Sa kalagitnaan ng tensyon, pumasok si Belle sa loob ng boardroom. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. Dahan-dahan siyang lumapit kay Leo at ibinulong ang mga salitang tila isang hatol ng kamatayan. Leo, we need to talk. May mga tao sa baba na nagsasabing sila ay mga investigator mula sa FDA. Someone inside the company leaked the actual formulation logs. Ang pakiramdam ng pagguho ay hindi lamang emosyonal. Ito ay pisikal na naramdaman ni Leo. Ang bawat plano niyang linisin ang pondo ng kumpanya ay unti-unting nauuwi sa abo. Ang kapangyarihang ninakaw niya kay Trina ay tila isang mainit na uling na ngayon ay pumapaso sa kanyang sariling mga kamay. Sa loob ng kulungan, dahan-dahang iminulat ni Trina ang kanyang mga mata nang marinig niya ang malakas na pagkalampag ng bakal na pinto ng selda. Ang tunog ng pagpihit ng susi ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Isang bagong bantay ang tumayo sa kanyang harapan. Ang mukha nito ay walang emosyon. Ngunit may isang mabilis na pagkindat ang ibinigay nito sa kanya bago nag-iwan ng isang maliit na piraso ng tinapay. Nang buksan ni Trina ang tinapay, nahanap niya sa loob nito ang isang maliit na sulat na galing kay Tomas, ang hacker sa mana ng rosas itim. The fire is spreading. They are turning against each other. Keep your head down. The queen is coming home soon. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Trina. Isang ngiting puno ng pait, ngunit may halong pag-asa. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumaan sa kanyang leeg. Hinahanap ang itim na rosas na pendant. Ang hapdi ng bawat pagtitiis niya sa loob ng 4 na sulok ng selda ay tila nababawasan sa bawat balitang naririnig niya tungkol sa paghihirap ni Leo. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag ng isang matinding hiyawan mula sa kabilang selda. Ang tunog ng pakikipagbuno at ang malalakas na yabag ng mga guwardya ay muling binalot ang pasilyo. Habang nakikinig si Trina, napansin niyang ang anino sa tapat ng kanyang pinto ay hindi gumagalaw. Isang tao ang nakatayo roon. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya sa pagitan ng mga rehas. May hawak na isang bagay na kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang kaba sa dibdib ni Trina ay muling bumalik, mas matindi at mas mapanakit. Napagtanto niya na ang bawat hakbang ng kanyang paghihiganti ay may katumbas na panganib na handang kumitil sa kanyang buhay bago pa man niya makita ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Sino ang taong nasa likod ng rehas at hanggang saan ang kayang gawin ni Leo upang pigilan ang katotohanang unti-unti nang lumulutang sa ibabaw ng kanyang mga kasinungalingan? Anak, ang bawat rosas ay may tinik hindi para saktan ang humahawak, kundi para protektahan ang ganda nito mula sa mga mapagsamantala. Tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa yaman, kundi sa mga taong tapat na nagmamahal sa iyo.
Ang malambot na boses ni Doña Celestina ay tila isang mainit na yakap na bumabalot sa buong pagkatao ni Trina sa gitna ng kanyang panaginip. Sa kanyang balintataw, nakita niya ang kanyang ina na nakasuot ng puting bestida, nakatayo sa gitna ng isang malawak na hardin ng mga puting rosas. Ang bango ng sampagita ay tila humahalimuyak sa paligid, isang samyong nagdadala ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang ina, unti-unting naging itim ang mga talulot ng mga bulaklak at ang puting bestida ni Celestina ay nabahiran ng dugo sa tapat ng kanyang puso. Nabalik lamang ang diwa ni Trina nang maramdaman niya ang malamig na talsik ng tubig mula sa tumutulong bubong ng selda. Ang bawat patak ay tila isang paalala ng malupit na katotohanan. Napaupo siya sa kanyang manipis na higaan. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot at pangungulila. Ang lalamunan niya ay tila may nakabara, isang matinding pait na hindi kayang pawiin ng kahit anong dalangin. Sa katahimikan ng gabi, muling hinawakan ni Trina ang itim na rosas na pendant. Ngayon niya lamang napagtanto ang bigat ng sakripisyo ng kanyang ina. Si Celestina ay hindi lamang namatay dahil sa mahinang puso. Namatay siya habang pilit na itinatago ang katotohanan kay Trina upang hindi ito madamay sa panganib. Ang bawat pag-atake ni Leo sa kumpanya noon pa man ay alam na ng kanyang ina, ngunit pinili nitong pasanin ang lahat ng mag-isa. Ang pagmamahal ni Celestina ang naging kalasag ni Trina, isang kalasag na ngayon ay tuluyan ng nadurog. Mami, bakit hindi niyo sinabi sa akin? Bakit hinayaan niyo akong maging bulag? Ang pabulong na tanong ni Trina sa hangin. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang maputlang pisngi. Gamit ang dulo ng isang maliit na karayom na nakuha niya mula sa isang kasama sa selda, maingat na kinalikot ni Trina ang likuran ng pendant, gaya ng itinuro ni Gaspar sa kanyang isipan. Isang mahinang tunog ng pagkakakabit ng mga maliliit na mekanismo ang naramdaman niya sa kanyang mga daliri. Dahan-dahang bumukas ang isang lihim na siwang sa loob ng hiyas. Doon, nakatago ang isang napakaliit at manipis na papel na may mga pangalang nakasulat sa pinakamaliit na titik na nakita ni Trina sa kanyang buong buhay. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa emosyon, ngunit pilit niyang tinitigan ang mga pangalan. Hukom Pineda, Senador Villanueva, ang may-ari ng pinakamalaking istasyon ng radyo, ang direktor ng pambansang ospital. Ang mga ito ay ang mga taong nakatanggap ng tulong mula sa kanyang ina sa loob ng mahabang panahon, ang mga taong may utang na loob na hindi mababayaran ng salapi. Ang bawat pangalan ay tila isang bituin na nagbibigay ng liwag sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa. Ang pakiramdam ng pagiging biktima ay unti-unting napalitan ng isang mapanganib na uri ng determinasyon. Ang bawat pangalan sa listahang iyon ay isang sandata, isang hukbo ng mga anino na naghihintay lamang ng kanyang hudyat. Napagtanto ni Trina na ang rosas itim ay hindi lamang isang network ng mga impormante. Ito ay isang pamilya ng mga taong pinagbuklod ng kabutihan ng kanyang ina. At ngayon, ang katapatang yon ay nakatuon na sa kanya. Mariing ikinuyom ni Trina ang kanyang palad sa papel, ang hapdi ng kanyang mga pasa, at ang gutom na nararamdaman niya ay tila naging baliwala na. Ang gabi ng paghuhukom ay hindi lamang para sa kanya. Ito ay para sa mga taong nag-akalang ang isang babaeng nasaktan ay isang babaeng talunan. Ang kanyang ina ay nagtanim ng mga binhi ng katarungan sa puso ng ibang tao. At ngayon ay oras na para anihin ang mga ito. Habang nakatingin sa labas ng maliit na bintana, kung saan ang buwan ay tila isang matalim na karit sa kalangitan, isang tanong ang naging lason at lunas sa kanyang isipan. Kung ang bawat tao sa listahang ito ay kumilos para sa kanya, sapat na ba ito
upang buwagin ang kaharian ng kasinungalingan na itinayo ni Leo? O mas pipiliin ng mga taong ito na talikuran ang kanilang utang na loob upang iligtas ang sarili nilang mga leeg? Walang puwang ang nakaraan sa mundong kailangan ng progreso. Ang lumang klinika ay simbolo lamang ng kahapon na dapat nang ibaon sa limot upang bigyang daan ang isang makabagong sentro ng komersyo na magdadala ng yaman sa ating bayan. Ang boses ni Leo sa telebisyon ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa katinoan ni Trina habang siya ay nakatayo sa harap ng maingay at malabong screen sa loob ng common room ng bilangguan. Nakita niya ang kanyang asawa na nakasuot ng isang mamahaling puting barong na may hawak na gintong pala para sa groundbreaking ceremony. Sa tabi nito ay si Belle na nakangiti ng buong ningning habang pumapalakpak, tila ipinagdiriwang ang isang dakilang tagumpay sa halip na isang gawaing lapastangan. Ang gusaling tinutukoy ni Leo ay ang munting klinika na itinayo ni Doña Celestina sa gilid ng isang komunidad ng mga mangingisda. Ang lugar kung saan unang natutunan ni Trina ang kahulugan ng habag. Doon, sa loob ng mga dingding na may amoy ng antiseptic at lumang mga pahina ng medical journals, nakita ni Trina ang kanyang ina na nagpupuyat upang gamutin ang mga batang may lagnat nang walang hinihinging kapalit. Ang klinikang yon ang pisikal na katibayan ng pag-ibig ni Celestina sa mga taong kinalimutan na ng lipunan. Ngunit sa isang kumpas lamang ni Leo, ang lahat ng iyon ay nakatakdang maging alikabok. Nabalik lamang ang diwa ni Trina nang marinig niya ang malakas na pag-ugong ng mga makinarya sa telebisyon. Nakita niya ang isang malaking backhoe na dahan-dahang itinaas ang kanyang bakal na braso bago ito marahas na ibinagsak sa bubong ng klinika. Ang bawat pagtama ng bakal sa semento ay tila isang malakas na pagyanig sa pundasyon ng puso ni Trina. Pakiramdam niya ay ang sarili niyang mga buto ang nadudurog sa bawat pagbagsak ng mga pader. Ang alikabok na pumailan lang sa screen ay tila mga kaluluwa ng mga alaala na pilit itinataboy ng hangin. Ang kanyang lalamunan ay biglang sumikip, isang matinding bara na humahadlang sa kanyang pagsigaw. Ang kanyang mga kuko ay mariing bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa makaramdam siya ng init ng dumadaloy na dugo. Ngunit ang sakit na yon ay baliwala kumpara sa hapdi ng paglapastangan sa huling hantungan ng dangal ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo, hindi na makapaglabas ng luha dahil sa tindi ng puot na unti-unting pumapalit sa kanyang pighati. Hayop ka, Leo! Hayop kayong dalawa! Ang pabulong na sambit ni Trina, ang kanyang boses ay tila isang galing sa hukay. Puno ng kamandag na hindi pa niya naramdaman sa kanyang buong buhay. Sa gitna ng kaguluhan sa telebisyon, isang maliit na detalye ang nakakuha ng kanyang pansin. Bago tuluyang gumuho ang pangunahing pader, nakita niya ang luma at kupas na karatula ng klinika, ang Alvarado Free Clinic, na nalaglag sa putikan at nayurakan ng gulong ng isang truck. Ang pagkakita sa pangalan ng kanyang ina na binababoy sa ilalim ng putik ang naging huling mitya. Ang dating mahinhin at mapagpatawad na si Trina Alvarado ay tila tuluyan ng nilamon ng dilim ng gabing iyon. Hindi na siya ang biktima na naghihintay ng himala. Ang bawat pagguho ng bato sa telebisyon ay naging simbolo ng pagbuo ng isang bagong determinasyon sa loob ng kanyang dibdib. Kung ang layunin ni Leo ay burahin ang bawat bakas ng mga Alvarado upang itayo ang kanyang sariling kaharian, sisiguraduhin ni Trina na ang bawat hollow block na itatayo nito ay magiging bahagi ng kanyang sariling libingan. Ang mga tao sa paligid niya sa bilangguan ay nagpapatuloy sa kanilang mga kani-kaniyang buhay. Ngunit si Trina ay nanatiling nakatitig sa screen na ngayon ay nagpapakita na ng ibang balita. Ang katahimikan niya ay nakakatakot. Tila isang mahabang buntong hininga bago ang isang malakas na pagsabog. Sa gitna ng kadiliman ng kanyang selda kinagabihan, habang aninag ang mga anino ng rehas sa kanyang muka, isang tanong ang naging lason sa kanyang isipan. Kung ang isang tao ay wala nang babalikan na tahanan,
at wala nang natitirang dangal na pwedeng sirain, ano pa ang makakapigil sa kanya upang maging ang pinakamatinding bangungot ng mga taong kumuha ng lahat sa kanya? Malaya ka na, Trinidad Alvarado. Nagkamali ang tadhana at ang katotohanan ay hindi na kayang itago pa sa ilalim ng mga rehas na ito. Ang boses ng warden ay tila isang malayo at mahinang bulong sa pandinig ni Trina habang siya ay dahan-dahang naglalakad palabas ng mabigat na bakal na pinto ng Correctional Institute for Women. Ang bawat hakbang niya sa sementadong pasilyo ay tila isang pag-alala sa bawat gabing binuo ng luha at panalangin. Ang tunog ng pagpihit ng malalaking kandado at ang pag-atras ng mga bakal na harang ay nagsilbing hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng pait. Nang tuluyan siyang makalabas, ang sikat ng araw ay tila isang matalim na liwanag na pansamantalang bumulag sa kanyang mga mata, isang mainit na haplos na matagal nang ipinagkait sa kanyang balat. Ang sariwang hangin na pumasok sa kanyang mga baga ay tila isang gamot na nagbibigay ng bagong buhay sa kanyang nanghihinang katawan. Sa tapat ng pintuan, naghihintay ang isang lumang itim na sasakyan. Doon ay nakatayo si Attorney Gaspar. Ang kanyang mukha ay puno ng galak at respeto. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang puting bestida, isang simpleng kasuotan ngunit gawa sa pinakamahal na seda, ang kulay ng kalinisan at ng bagong pagsisimula. Ang bawat tahi ng damit na yon ay tila isang pangako ng pagbawi sa dangal na pilit dinungisan ng kanyang mga kaaway. Attorney Gaspar, salamat sa hindi pagbitaw. Ang boses ni Trina ay paos, ngunit may isang bagong uri ng tatag na hindi matatagpuan noon. Ang mga rosas ay laging bumabalik sa kanilang pamumukadkad, Trina. Handa na ang lahat. Ang ebidensyang nakuha ni Tomas tungkol sa pag-frame up sa'yo ay sapat na upang mapatahimik ang kahit sinong kalaban. Ang sagot ni Gaspar habang pinagbubuksan siya ng pinto ng sasakyan. Saan tayo pupunta? Sa lumang mansyon ba sa Laguna? Upang makapagpahinga ka? Tumingin si Trina sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagniningning na uling sa gitna ng kanyang maputlang mukha. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumaan sa itim na rosas na pendant na muli niyang isinuot sa kanyang leeg. Ang hapdi ng nakaraan ay naroon pa rin, isang sugat na hindi pa tuluyang naghihilom, ngunit ang sakit na yon ang nagsisilbing gasolina sa kanyang determinasyon. Hindi, Gaspar. Hindi pa oras para magpahinga. Ang malamig na sagot ni Trina. Ang kanyang tono ay walang alinlangan. Dalhin mo ako sa Grand Hotel. Ngayong gabi ang selebrasyon ng pagsasanib ng Alvarado Biotech at ng kumpanya ni Leo. Isang secret wedding reception din ito. Para sa kanila ni Belle, hindi ba? Gusto kong makita nila kung anong uri ng multo ang nagbabalik mula sa kanilang mga kasalanan. Habang tumatakbo ang sasakyan sa gitna ng trapiko ng Maynila, ang pagbabago sa loob ni Trina ay tila isang tahimik na revolusyon. Ang bawat pamilyar na gusali na nadadaanan nila ay paalala ng kanyang dating buhay, ang buhay ng isang asawang masunurin at isang kaibigang tapat. Ngunit ang Trina na yon ay matagal nang namatay sa loob ng selda. Ang babaeng nakaupo ngayon sa loob ng sasakyan ay ang reyna ng Rosas Itim, ang tagapagmana ng puot at katarungan ni Doña Celestina. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang dambuhalang tambol na naghahanda para sa isang digmaan. Nang makarating sila sa tapat ng hotel, ang paligid ay puno ng mga mamahaling sasakyan at mga taong nakasuot ng naggagandahang damit. Ang bango ng mga mamahaling pabango at ang liwanag ng mga kristal na aranya na aninag mula sa labas ay tila isang insulto sa bawat dumi at amoy ng kulungan na tiniis ni Trina. Dahan-dahan, siyang bumaba ng sasakyan. Ang kanyang puting bestida ay tila kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng hotel. Ang bawat hakbang niya patungo sa entrance ay puno ng awtoridad, tila ang bawat hibla
ng kanyang pagkatao ay muling nabuo sa isang mas matibay na anyo. Hindi siya lumingon sa mga taong tumitingin sa kanya nang may pagtataka. Ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa malaking pinto ng ballroom kung saan naririnig ang malambot na tugtog ng biolin at ang tawanan ng mga taong nagdiriwang sa ibabaw ng kanyang paghihirap. Ang kanyang puso ay tila isang yelo na hindi natutunaw, isang matigas na kuta na handang harapin ang kahit anong bagyo. Sa tapat ng pintuan, saglit siyang huminto. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng bahagya habang hinahawakan ng hawakan ng pinto. Ngunit agad din itong tumigas. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang huling paalam sa kanyang kahapon. Isang katanungan ang naging huling bulong ng kanyang katinuan bago niya tuluyang itulak ang pinto. Kung ang isang biktima ay bumalik sa gitna ng kanyang mga kaaway na nakasuot ng kulay ng kaligtasan, ito ba ay tanda ng kapatawaran o hudyat ng isang mas malupit na paghuhukom? Ang bawat pagtama ng kristal na baso sa gitna ng mga tawanan ay tila isang malambing na musika ng tagumpay sa pandinig ni Leo. Ang bulwagan ng Grand Hotel ay puno ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak at ang kinang ng mga hiyas ng mga panauhing kabilang sa pinakamataas na antas ng lipunan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Leo na tila isang haring nakamit ang lahat, habang si Belle ay nakasandal sa kanyang balikat. Suot ang isang kulay gintong bestida na tila sumisimbolo sa kayamanang kanilang ninakaw. Ngunit ang masayang tugtog ng biolin ay biglang nawala sa ritmo ng dahan-dahang bumukas ang dambuhalang pinto ng ballroom. Ang bawat mata sa loob ng silid ay sabay-sabay na lumingon at ang masiglang bulungan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Sa gitna ng liwanag ng mga aranya, tumambad ang isang figura na tila isang multong nagmula sa gitna ng mga abo. Si Trina Alvarado ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang puting bestida ay tila kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Isang matinding kaibahan sa kadilimang pinagmulan niya. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay walang bakas ng pighati. Tanging isang malamig at misteryosong awtoridad ang bumabalot sa kanya. Ang bawat hakbang niya sa pulang karpet ay tila isang mabigat na pintig ng puso na yuyumig sa buong gusali. Trina! Ang boses ni Leo ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Ang baso ng champagne na hawak niya ay nanginig ng bahagya, sapat na upang marinig ang mahinang pag-alog ng mga yelo sa loob nito. Happy celebration, Leo. Belle, ang boses ni Trina ay kalmado, ngunit ang bawat pantig ay may talim na sapat na upang humiwa sa laman. Nabalitaan kong ipinagdiriwang niyo ang bagong simula ng kumpanya. Hindi ba't nararapat lang na narito ang tunay na may-ari ng pangalang ginagamit ninyo? Si Belle ay tila hindi makahinga. Ang kanyang mga kamay ay mariing nakakapit sa braso ni Leo hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Paano? Paano ka nakalabas? This is impossible. You're supposed to be in jail. Hindi sumagot si Trina. Sa halip, iniabot niya ang isang malaking kumpol ng mga rosas na kanyang dala. Ngunit hindi ito mga ordinaryong rosas. Ang bawat talulot nito ay kasing itim ng gabing walang bituin. At ang mga tinik nito ay tila sadyang pinatulis upang magbigay ng babala. Inilapag niya ang mga ito sa harap ni Leo at Belle, tila isang handog para sa isang libing sa halip na isang kasalan. Congratulations sa inyong dalawa. Ang bulong ni Trina, ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa nanginginig na mga mata ni Leo. Ang mga rosas na ito ay para sa inyong bagong tahanan. Isang paalala na ang bawat pundasyong itinayo sa kasinungalingan ay isang libingan na kayo mismo ang naghukay. Enjoy the party dahil ito na ang huling gabing matutulog kayong panatag ang loob. Ang bawat panauhin sa loob ng ballroom ay tila naging rebulto sa tindi ng tensyon. Ang bango ng pagkain ay napalitan ng amoy ng panganib. Ang pakiramdam ng tagumpay ni Leo ay biglang gumuho
napalitan ng isang matinding takot na hindi niya maipaliwanag. Ang presensya ni Trina ay tila isang malakas na bagyo na handang anurin ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit ang gabi ng paghuhukom ay hindi doon nagtapos. Bago pa man makapagsalita si Leo upang pabalisin si Trina, ang mga dambuhalang pinto ay muling bumukas. Sa pagkakataong ito, hindi isang babaeng nakaputi ang pumasok, kundi isang grupo ng mga kalalakihang nakasuot ng barong at may hawak na mga dokumentong may selyo ng pamahalaan. Mr. Leandro Vergara, kami ay mula sa Anti-Money Laundering Council. Ang boses ng opisyal ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, tila isang hatol na walang kawala. Mayroon kaming utos na kuhanin ang iyong pahayag tungkol sa mga iligal na transaksyon ng Alvarado Biotech at ang paglilipat ng pondo sa mga offshore accounts. Pansamantalang naka-freeze ang lahat ng inyong asset, epektibo ngayon. Ang katahimikan sa ballroom ay naging mas mabigat. Ang bawat mata ay nakatuon na ngayon kay Leo, na tila isang haring hinubaran ng kanyang korona sa harap ng kanyang mga nasasakupan. Ang pagkapahiya ay tila isang apoy na pumapaso sa kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng kaguluhang yon, si Trina ay nanatiling tahimik at nakatayo sa isang sulok. Isang manipis at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinapanood ang bawat hibla ng buhay ni Leo na unti-unting napuputol. Ang itim na rosas na iniwan niya sa lamesa ay tila nagniningning sa ilalim ng ilaw. Isang paalala na ang katarungan ay may sariling paraan ng pagbabalik. Habang ang mga opisyal ay dahan-dahang lumalapit kay Leo, isang tanong ang naging huling bulong ng katinuan sa loob ng ballroom. Kung ang yaman at kapangyarihan ay naglaho sa isang iglap, ano pa ang matitira sa 2 taong ipinagpalit ang kanilang kaluluwa para sa isang koronang gawa sa kasinungalingan? Huwag mong isipin na dahil nawala ang mga ari-arian natin, ay susuko na ako, Leo. May paraan pa. Alam kong may itinagong kayamanan si Celestina na hindi nahanap ng kahit sinong auditor. At kukunin ko yon kahit anong mangyari. Ang boses ni Belle sa loob ng kanilang madilim na opisina ay puno ng desperasyon at kasakiman, isang matinding kaibahan sa kanyang dating malambing na pag-arte. Ang bawat salita niya ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa huling hibla ng kanilang pagsasama ni Leo. Sa labas, ang ulan ay malakas na humahampas sa bintana, tila mga libu-libong daliri na pilit kumakatok upang pasukin ang kanilang katinuan. Ang dating marangyang silid ay tila naging isang kulungan ng mga ligaw na hayop na nag-aagawan sa huling piraso ng karne. Sa kabilang dako, si Trina ay nakatayo sa gitna ng lumang library ng kanilang mansyon sa Laguna. Ang amoy ng mga lumang libro at ang alikabok na sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng kanyang flashlight ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkabata. Ngunit ang kanyang puso ay hindi na ang pusong puno ng inosenteng pangarap. Ang bawat pagtibok nito ay tila isang dambuhalang tambol na naghahanda para sa huling yugto ng kanyang plano. Alam niyang ang kasakiman ni Belle ang magiging mitya ng sarili nitong pagbagsak. Gamit ang isang lihim na mensahe na aksidenteng nakuha ni Belle mula sa isang dating tauhan ni Doña Celestina, dinala ni Trina ang kanyang kaaway sa isang bitag na hindi nito matatakasan. Ang mensahe ay tungkol sa isang koleksyon ng mga diamante na nakatago sa loob ng isang lihim na vault sa likod ng malaking painting ng kanyang ina. Isang kayamanan na sapat upang bayaran ang lahat ng utang ni Leo at ibalik ang kanilang marangyang buhay. Kinagabihan, sa gitna ng katahimikan ng mansyon, dahan-dahang bumukas ang mabigat na pintong kahoy. Ang tunog ng pagpihit ng hawakan ay tila isang mahabang buntong hininga ng isang bahay na matagal nang hindi nabibisita. Pumasok si Belle, balot ng itim na jacket at may suot na guwantes. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang papalapit sa painting ni Doña Celestina. Ang bawat hakbang niya sa sahig na gawa sa Nara ay tila isang mabigat na pintig ng kaba at pananabik. Dito, alam ko narito iyon. Ang pabulong na sambit ni Belle
Ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa tindi ng kanyang pagnanasa. Maingat niyang inurong ang painting at doon ay tumambad ang isang lumang bakal na vault. Ang bawat pag-ikot niya sa dial ng kandado ay tila isang musika ng tagumpay sa kanyang pandinig. Isang mahinang tunog ng pagkakakabit ng mga mekanismo ang naramdaman niya sa kanyang mga daliri. At sa wakas, ang pinto ng vault ay dahan-dahang bumukas. Ngunit sa halip na kumikinang na mga diamante, ang bumungad kay Belle ay isang maliit na digital screen at isang stack ng mga dokumento. Biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa loob ng library. Tila isang pagsabog ng katotohanan na pansamantalang bumulag sa kanya. Ang katahimikan ay binalot ng isang malamig at pamilyar na tinig. Ang ganda pa rin ni Mommy sa painting na yan. Di ba, Belle? Ngunit ang tingin niya sa'yo ngayon ay puno na ng pagkamuwal. Ang boses ni Trina ay nanggagaling sa dilim ng kabilang sulok ng silid. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa liwanag. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa nanginginig na mukha ni Belle. Titrina, anong ibig niya sabihin nito? Nasaan ang mga hiyas? Ang halos paos na tanong ni Belle. Ang kanyang mga kamay ay mariing nakakapit sa gilid ng vault, habang ang kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na nagpapahina sa kanyang mga tuhod. Walang hiyas, Belle. Ang tanging narito ay ang katotohanang ikaw ay isang magnanakaw at isang traidor. Ang malamig na sagot ni Trina, itinuro niya ang digital screen sa loob ng vault na ngayon ay nagpapakita ng isang live recording ng lahat ng ginawa ni Belle mula nang pumasok siya sa mansyon hanggang sa pagbukas niya ng vault. Ang vault na ito ay hindi naglalaman ng mga diamante. It contains the logs of every peso you stole from the foundation. At ngayon, mayroon na akong video ng tangka mong pagnanakaw sa ari-arian ng mga Alvarado. Ang pakiramdam ng pagguho ay hindi lamang emosyonal. Ito ay pisikal na naramdaman ni Belle. Ang kanyang mga binti ay tila naging tubig at siya ay dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot at pagsisisi. Ang bawat plano niyang makuha ang lahat ay naglaho na parang bula sa harap ng katalinuhan ng babaeng dati niyang minaliit. Please, Trina, huwag mong gagawin ito. Nagawa ko lang naman yon dahil mahal ko si Leo. He forced me! Ang pagsusumamo ni Belle, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang mukha. Ngunit ang mga luhang ito ay wala nang bisa sa puso ni Trina. Ang pag-ibig ay hindi kailanman nagnanakaw, Belle. Ang pag-ibig ay hindi kailanman pumapatay ng dangal ng iba upang itayo ang sarili. Ang huling salita ni Trina bago siya tumalikod. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos ng mga pulis sa labas ng mansyon ay tila isang hatol na walang kawala. Ang bawat hakbang nila ay tila isang mabigat na pintig ng katarungang matagal nang hinihintay. Habang inilalabas si Belle mula sa mansyon, nakasuot na ng bakal na kadena sa kanyang mga kamay, si Trina ay nanatiling nakatayo sa harap ng painting ng kanyang ina. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang tunog ng pagpapalaya sa huling piraso ng kanyang pait. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang tanong ang naging lason sa kanyang isipan. Kung ang isang kaibigan ay handang pumatay para sa pera, hanggang saan naman ang kayang gawin ng isang asawang wala nang natitirang anuman, kundi ang kanyang galit? Huwag mo akong hawakan, Leo. Ang bawat daliri mo ay tila isang lason na pumapatay sa bawat magandang alaala na natitira sa puso ko. Ang kamay na yan ay puno na ng alikabok ng klinikang winasak mo at ng dugong dumanas sa bawat gabing tiniis ko sa loob ng selda. Ang boses ni Trina ay tila isang malamig na hangin na umiihip sa gitna ng mga guho ng Alvarado Free Clinic. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, ang paligid ay puno ng mga tumpok ng semento at baluktot na bakal. Ang mga labi ng pangarap ng kanyang ina na nilapastangan ni Leo. Doon, sa gitna ng pagkawasak,
Nagtagpo ang 2 taong dating nangako ng walang hanggang pag-ibig, ngunit ngayon ay pinaghihiwalay na ng isang bangin ng kataksilan. Si Leo ay nakatayo sa harap ni Trina. Ang kanyang hitsura ay malayo sa dating kagalang-galang na abogado. Ang kanyang barong ay gusot na, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng desperasyon at puyat. Ang bawat paghinga niya ay tila isang mabigat na pasanin, isang tunog ng isang taong nalulunod sa sarili niyang mga kasalanan. Ang mga utang na iniwan ni Belle at ang pagkaka-freeze ng kanyang mga account ay tila isang malaking tanikala na humihigpit sa kanyang leeg. Trina, please. Love, makinig ka muna. Ang pagsusumamo ni Leo, ang kanyang boses, ay nanginginig at puno ng pekeng pagsisisi. Nabulag lang ako ni Belle. She manipulated me. Pinanakot niya ako na sasabihin niya sa board ang tungkol sa mga maliliit na pagkakamali ko kung hindi ko susundin ang gusto niya. Everything I did it for us. Para sa future nating dalawa. Isang mapait at maikling tawa ang kumawala sa mga labi ni Trina. Isang tunog ng isang pusong matagal nang namatay ang tiwala. Para sa atin, Leo? O para sa iyong sariling ambisyon? Ang bawat pirma mo sa mga dokumentong nagbaon sa akin sa kulungan ay hindi gawa ng isang taong nabulag. Ito ay gawa ng isang taong walang kaluluwa. Dahan-dahang lumapit si Leo, pilit na inaabot ang kamay ni Trina. Magsimula tayong muli, sweetheart. I can change. I'll testify against Belle. Sasabihin ko sa lahat na siya ang utak ng lahat ng ito. Just give me access to the hidden funds of your mother. I-unfreeze mo ang mga accounts gamit ang iyong pirma at aalis tayo ng bansa. Malayo sa lahat ng ito. Nang marinig ang salitang pera, ang huling hibla ng awa ni Trina ay tuluyan ng naputol. Ang kanyang paningin ay naging matalas na tila isang lawin na nakatingin sa kanyang biktima. Wala ka nang makukuha sa akin, Leo. Kahit ang huling sentimo ng pamilya Alvarado ay itinalaga ko na para sa muling pagtatayo ng klinikang ito. Wala kang halaga sa mundong ito, kundi ang dumi sa ilalim ng aking sapatos. Ang mukha ni Leo ay biglang nagbago. Ang mapagpanggap na lungkot ay napalitan ng isang nakakatakot na puot. Ang kanyang mga panga ay naggit-ngit at ang kanyang mga mata ay tila naging apoy sa tindi ng galit. Sa isang iglap, inilabas niya ang isang nakatagong baril mula sa kanyang likuran. Ang matalas at tuyong tunog ng pagkakakabit ng bakal sa loob ng sandata ay umaling-awngaw sa katahimikan ng gabi, isang babala ng kamatayan. Kung hindi ka mapapa sa akin, Trina, at kung hindi ko makukuha ang yaman niyo, walang makikinabang dito. Ang sigaw ni Leo. Ang kanyang kamay na humahawak sa baril ay nanginginig sa tindi ng kanyang emosyon. Itinutok niya ang dulo ng baril sa tapat ng puso ni Trina. Ang kanyang mukha ay tila isang demonyong wala nang balikan. Ngunit sa halip na sumigaw o tumakbo, nanatiling nakatayo si Trina ng walang kaba. Ang kanyang mga mata ay diretso pa ring nakatitig sa asawa. Sa madilim na sulok ng isa sa mga nakatayong pader ng guho, isang maliit at pulang ilaw ang nagniningning. Ang mata ng isang nakatagong kamera na konektado sa laptop ni Tomas. Go ahead, Leo. Tapusin mo na ang sinimulan mo. Ang hamon ni Trina, ang kanyang boses ay tila isang hatol mula sa langit. Ngunit bago mo kalabitin ang gatilyo, malaman mo sanang ang bawat salita ng pag-amin mo kanina. Ang pag-amin mong alam mo ang ginagawa ni Belle at ang balak mong pagtakas ay napanood na ng libu-libong tao sa isang live stream. You are not just a criminal now, Leo. You are a monster in front of the whole world. Ang kaba sa dibdib ni Leo ay biglang napalitan ng isang matinding panlalamig. Ang kanyang paningin ay lumingon sa paligid. Pilit na hinahanap ang pinagmumulan ng liwanag. Ang baril sa kanyang kamay ay tila naging mas mabigat, isang pasaning hindi na niya kayang dalhin. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang dambuhalang pintig ng oras na nagpapalapit sa kanya sa kanyang katapusan. Sa gitna ng tensyon,
Ang tunog ng papalapit na mga sasakyan ng pulis ay muling binalot ang paligid. Ang liwanag ng pula at asul na ilaw ay tumatama sa mga guho, tila mga mapanuring mata na humuhusga sa kanyang bawat kilos. Isang katanungan ang naging huling bulong sa isipan ni Leo habang nakatitig sa kalmado at matatag na mukha ni Trina. Mayroon pa nga bang puwang para sa pagsisisi kung ang bawat hakbang mo ay nakatala na sa kasaysayan ng iyong sariling pagkawasak? Ibaba mo ang sandata, Leo. Wala ka ng takas. Ang bawat salitang binitawan mo, ang bawat pag-amin ng iyong kasakiman ay napanood na ng buong bansa. Hindi ka na lamang isang talunang abogado. Ikaw ay isang mamamatay taong hinubaran ng dangal sa harap ng lahat. Ang boses ni Attorney Gaspar ay umalingaw-ngaw sa gitna ng mga guho, tila isang hatol na nanggagaling sa kabilang buhay. Kasunod niya ang grupo ng mga pulis na dahan-dahang pinalilibutan si Leo. Ang kanilang mga flashlight ay tila mga mapanuring mata na tumatama sa nanginginig na mukha ng lalaki. Ang liwanag ng pula at asul na ilaw mula sa mga sasakyan ay nagmistulang mga aninong sumasayaw sa mga tumpok ng semento. Isang paalala na ang gabi ng pagtatago ay tapos na. Si Leo ay tila isang hayop na nakulong sa isang bitag. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat mula kay Trina patungo kay Gaspar at pagkatapos ay sa mga pulis. Ang baril sa kanyang kamay ay tila naging isang dambuhalang pabigat, isang bakal na sumisimbolo sa kanyang tuluyang pagbagsak. Ang bawat paghinga niya ay maikli at mabilis, tila nauubusan na ng hangin sa gitna ng bukas na espasyo. Hindi ito totoo. Pinagkatiwalaan kita, Gaspar. Ikaw ang dapat na katuwang ko sa pag-aayos ng lahat. Ang sigaw ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng pait at desperasyon. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang mukha. Ngunit ito ay hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng isang taong hindi matanggap ang kanyang pagkatalo. Dahan-dahang lumapit si Gaspar. Hawak ang isang makapal na folder na may selyo ng ospital kung saan pumanaw si Doña Celestina. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga basag na bato ay tila isang mabigat na pintig ng katarungan. Hindi ako kailanman naging katuwang mo sa kasamaan, Leo. Ang katapatan ko ay kay Doña Celestina at kay Trina. At narito ang huling piraso ng katotohanan na pilit mong ibinaon sa limot. Binuksan ni Gaspar ang folder at inilabas ang isang lab report na may petsang 1 taon na ang nakalilipas. Ang bawat titik sa papel na yon ay tila isang mantsa ng dugo sa paningin ni Trina. Trina, makinig ka. Ang boses ni Gaspar ay lumambot, puno ng habag para sa babaeng muling madudurog ang puso. Ang iyong ina ay hindi namatay dahil sa natural na atake sa puso. Ang mga gamot na iniinom niya sa huling 3 buwan ng kanyang buhay ay pinalitan ng mga substandard na tableta. Mga tabletang walang bisa na sadyang inutos ni Leo na i-manufacture sa laboratorio niyo. Pinatay niya ang iyong ina para makuha ang kontrol sa kumpanya ng mas maaga. Ang mundo sa paligid ni Trina ay tila biglang tumahimik. Ang hangin ay tila naging yelo sa kanyang balat at ang kanyang pandinig ay binalot ng isang mahabang tunog ng paghuhupa. Tumingin siya kay Leo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa tindi ng sakit at pagkabigla. Ang taong pinakasalan niya, ang taong inalayan niya ng kanyang buong buhay, ay ang siya palang pumatay sa kaisa-isang taong nagmahal sa kanya ng tunay. Leo, how could you? Ang halos pabulong na tanong ni Trina, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na tuluyan ng naputol. Pinatay mo si Mommy? All this time I was sleeping beside a murderer? Trina, no, it was an accident. Hindi ko sinasadyang mamatay siya ng ganoon kabilis. Ang depensa ni Leo, ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay at siya ay dahan-dahang napaluhod sa putikan. Ang baril ay nalaglag mula sa kanyang mga daliri, tila isang bagay na biglang naging lason sa kanyang pakiramdam. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Trina
ay tila sumigaw sa tindi ng pait. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga braso hanggang sa makaramdam siya ng init ng sarili niyang dugo. Ngunit ang sakit na yon ay wala pa sa kalingkingan ng pagkawasak ng kanyang kaluluwa. Ang bawat alaala ng kanyang ina, ang bawat ngiti, ang bawat haplos, ay tila muling binaboy ng katotohanan ito. Habang dinadampot ng mga pulis si Leo mula sa putikan at nilalagyan ng bakal na kadena ang kanyang mga kamay, si Trina ay nanatiling nakatayo nang walang kibo. Ang kanyang puting bestida ay may bahid na ng dumi mula sa hangin ng mga guho, tila isang simbolo ng kanyang nadungisang inosente. Pinanood niya ang paghila kay Leo patungo sa sasakyan ng pulis. Ang bawat pagsigaw at pagmamakaawa ng lalaki ay tila isang malayo at walang saysay na ingay sa kanyang pandinig. Nang tuluyan ng umalis ang mga sasakyan at muling binalot ng katahimikan ng paligid, lumapit si Gaspar kay Trina at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Ngunit sa halip na gumaan ang loob, isang matinding hagulgol ang kumawala sa dibdib ni Trina. Isang tunog ng pagguho ng lahat ng kuta ng kanyang tatag. Tapos na, Trina. Tapos na. Ang bulong ni Gaspar. Ngunit para kay Trina, ang gabi ay tila wala ng katapusan. Habang nakatingin siya sa mga guho ng klinika sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, isang nakakilabot na katotohanan ang naging huling bulong sa kanyang isipan. Kung ang hustisya ay nakamit na sa pamamagitan ng pagkawala ng lahat ng mahalaga sa iyo, sapat ba ang tagumpay na ito upang punan ang dambuhalang butas sa iyong puso? O ito ay simula lamang ng isang mahaba at madilim na paglalakbay patungo sa kawalan? Guilty. Sa lahat ng bilang ng sakdal, ang hukumang ito ay nagpapataw ng parusang habambuhay na pagkabilanggo kina Leandro Vergara at Isabela Sarmiento nang walang pagkakataong makalaya sa pamamagitan ng parole. Ang bawat tunog ng pagbagsak ng kahoy na maso ng hukom sa ibabaw ng lamesa ay tila isang malakas na kulog na dinitikan ang tadhana ng mga taong nag-akalang ang kasinungalingan ay isang matibay na kuta. Ang mahinang bulungan ng mga tao sa loob ng silid ng korte ay uwant-unting napalitan ng isang nakabibinging katahimikan, isang sandali ng paghuhukom na matagal nang hinintay ng langit at lupa. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila hindi sapat upang pawiin ang tindi ng tensyong bumabalot sa bawat sulok ng silid. Si Trina ay nakaupo sa unang hanay ng mga upuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa itim na rosas na pendant sa kanyang leeg. Ang kanyang puting bestida ay tila nagniningning sa ilalim ng mga puting ilaw ng korte, isang simbolo ng kalinisan na muling nabawi mula sa putikan ng paninirang puri. Ang kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na nagpapahina sa kanyang mga tuhod, ngunit ang kanyang paningin ay nanatiling matatag, diretsong nakatitig sa 2 taong nasa harap ng hukuman, sina Leo at Belle, na ngayon ay nakasuot na ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo, ay tila mga ribultong nawalan ng buhay. Ang mukha ni Leo ay puno ng pawis at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng takot at pagkapahiya. Si Belle naman ay tuluyan ng humahagulgol, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na tinatakpan ng kanyang mukha mula sa mga lente ng kamera ng mga mamamahayag. Ang kanilang wedding of the year ay nauwi sa isang hatol ng dekada, isang trahedyang sila mismo ang sumulat ng bawat kabanata. Trina, please, I'm sorry, patawarin mo ako, love. Ang biglang pagsigaw ni Leo habang siya ay dahan-dahang itinatayo ng mga guwardiya upang ilabas sa silid. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon, isang tunog ng isang taong nalulunod na pilit kumakapit sa anino ng kanyang biktima. I still love you. Don't let them do this to me. Hindi kumurap si Trina. Ang bawat salita ni Leo ay tila isang malayo at walang saysay na ingay sa kanyang pandinig. Ang hapdi ng bawat gabing tiniis niya sa loob ng kulungan.
Ang sakit ng pagkawala ng kanyang ina at ang pait ng bawat pagtataksil ay tila dahan-dahang naglalaho, napapalitan ng isang malalim at malamig na kapayapaan. Ang kanyang lalamunan ay hindi na barado ng pighati. Sa halip, ito ay puno ng awtoridad ng isang taong nakamit ang katarungan. Ang pag-ibig ay hindi pumapatay, Leo. Ang tanging bulong ni Trina sa hangin, ang kanyang boses ay tila isang malumanay na hangin na tumatapos sa isang matinding bagyo. Habang hinihila palabas sina Leo at Belle, ang kanilang mga hiyawan at sumbatan sa isa't isa ay unti-unting nawala sa pasilyo, tila mga aninong nilamon ng kadiliman. Ang bawat hakbang ng mga guwardiya at ang tunog ng pagkaladkad ng mga kadena sa sementadong sahig ay nagsilbing huling musika ng kanilang pagkatalo. Ang bawat taong naroroon ay tumayo bilang paggalang sa desisyon ng korte. Ngunit ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Trina, ang babaeng muling bumangon mula sa mga abo. Dahan-dahang tumayo si Trina at lumakad patungo sa labas ng korte. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang balikat. Tila ang dambuhalang krus na kanyang pinasan ay unti-unting nagiging mga pakpak. Nang makarating siya sa hagdanan ng korte, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap na sumalubong sa kanya. Ang bango ng hangin ay tila amoy ng sampagita at mga sariwang rosas, isang samyong nagdadala ng mensahe ng kanyang ina. Tumingin si Trina sa kalangitan, kung saan ang mga ulap ay dahan-dahang naglalaho upang bigyang daan ang asul na papawirin. Isang banayad at tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang ngiti na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa sa loob ng mahabang panahon. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang huling katanungan ang naging bulong ng kanyang katinuan. Kung ang mga rehas ng bakal ay para sa mga kriminal, sapat na ba ang kalayaang ito upang buksan ang rehas na gawa sa pait at galit na matagal nang nakakulong sa loob ng sarili niyang puso? Ma, tignan niyo po. Bumalik na ang liwanag sa lugar na ito. Ang bawat hollow block na itinayo natin ay hindi lang semento at bakal. Ito ay binuo ng bawat dalangin at luhang ibinuhos ko sa loob ng selda. Ang boses ni Trina ay tila isang malambot na awit na humahalo sa sariwang simoy ng hangin sa tapat ng bagong gusali ng Alvarado Medical Center for the Poor. Sa likuran niya, ang sikat ng umaga ay nagniningning sa bagong pinturang puti ng klinika. Isang gusaling mas matatag at mas malawak kaysa sa dati. Ang amoy ng bagong semento ay humahalo sa bango ng mga sariwang rosas na nakatanim sa paligid, isang halimuyak na nagdadala ng mensahe ng muling pagsilang. Ang bawat bintana ay tila mga matang nakatingin sa hinaharap, puno ng pag-asa para sa mga taong kinalimutan na ng mundo. Sa gitna ng lobby, nakasabit ang dambuhalang portrait ni Doña Celestina. Ang mga mata ng kanyang ina sa painting ay tila nagniningning sa tuwa. Wala na ang bakas ng pighati na dati ay aninag ni Trina. Ang bawat haplos ng brush sa mukha nito ay tila isang paalala na ang katotohanan ay laging nananaig. Gaano man ito katagal ibaon sa limot. Hindi ka na nag-iisa, Trina. Ang buong komunidad ay narito na para pasalamatan ka. Ang boses ni Attorney Gaspar ay puno ng kagalakan habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang matanda ay nakasuot ng kanyang pinakamagandang barong. Ang kanyang mga mata ay bahagyang basa dahil sa tindi ng emosyon. Ang rosas itim ay hindi na kailangang magtago sa dilim. Ngayon, ito ay naging isang pundasyon na magpoprotekta sa mga kababaihang tulad mo, mga biktima ng pang-aabuso, ng kataksilan at ng kawalan ng katarungan. Dahan-dahang hinawakan ni Trina ang itim na rosas na pendant sa kanyang leeg. Ang bawat talulot nito ay tila naging malambot na sa kanyang pakiramdam. Ang bawat tinik na dati ay nagpapaalala sa kanya ng puot ay naging simbolo na ngayon ng kanyang lakas. Sa gitna ng seremonya ng pagbubukas, isang batang babae ang lumapit sa kanya.
ang batang may hika na tinulungan niya sa tondo noong gabing siya ay arestuhin. Ang bata ay malusog na, may dalang isang simpleng gumamela na kanyang inialay kay Trina. Ang pagdampi ng malambot na kamay ng bata sa palad ni Trina ay tila isang kuryente ng paghilom na dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat pait na itinanim ni Leo at Belle sa kanyang puso ay unti-unting natunaw, tila yelong nadarang sa init ng tunay na pagmamahal. Ang pakiramdam ng pagiging biktima ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang reynang nagmamay-ari na ng kanyang sariling tadhana. Salamat anak. Dito, hinding-hindi ka na matatakot magkasakit. Ang pabulong na sagot ni Trina habang niyayakap ang bata. Ang bawat patak ng kanyang luha ay hindi na luha ng pighati, kundi luha ng pasasalamat dahil sa pagkakataong muling makapagsimula. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng masikip at madilim na selda ng bilibid, si Leo ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pader na puno ng dumi. Ang bawat tunog ng pagkaladkad ng kadena sa pasilyo ay tila isang sumbat na hindi natatapos. Si Belle naman ay nakalugmok sa sulok ng kanyang selda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na tinatawag ang mga pangalan ng mga taong matagal na siyang kinalimutan. Ang kanilang kayamanan ay naging alikabok at ang kanilang kapangyarihan ay naging abo. Nang matapos ang pagdiriwang at muling bumalik ang katahimikan sa mansyon ng mga Alvarado sa Laguna, naupo si Trina sa veranda, nakatingin sa mga bituing nagniningning sa kalangitan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mahinahong awit ng tagumpay. Wala na ang takot, wala na ang galit. Ang tanging natitira ay ang kapayapaang pinaghirapan niya sa loob ng mahabang panahon. Dahan-dahan niyang hinubad ang itim na rosas na pendant at inilagay ito sa loob ng isang kahon ng pelus. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang tunog ng pagpapalaya sa huling piraso ng kanyang nakaraan. Alam niyang ang kabanata ni Leo at Belle ay tapos na at ang bawat pahina ng kanyang buhay mula ngayon ay isusulat na ng kanyang sariling mga kamay na marunong nang magpatawad sa sarili ngunit hindi na muling hahayaang maapakan ang sariling dangal. Habang hinihipan ng hangin ang mga talulot ng rosas sa kanyang hardin, isang huling katanungan ang naging pagninilay sa kanyang katinoan bago siya tuluyang magpahinga. Kung ang bawat pagsubok ay naglalayong patatagin ang ating kaluluwa, handa na ba nating yakapin ang bagong umaga nang walang bitbit na kahit anong bakas ng dilim mula sa ating kahapon? Ang sikat ng araw sa hapong yon ay tila isang banayad na ginto na dahan-dahang humahalik sa mga talulot ng mga bulaklak sa puntod ni Doña Celestina. Ang bango ng sariwang damo at ang malamyos na ihip ng hangin ay nagdadala ng isang uri ng katahimikan na tila isang mahabang yakap mula sa kabilang buhay. Si Trina ay nakatayo ng matatag. Ang kanyang puting bestida ay dahan-dahang sumasabay sa indayog ng hangin, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pangalang nakaukit sa marmol. Wala na ang mga luhang puno ng pait. Ang tanging mababakas sa kanyang mukha ay ang kapayapaan ng isang taong tapos na sa kanyang pakikipagdigma sa sariling tadhana. Sa loob ng kanyang palad, muli niyang hinawakan ang itim na rosas na pendant, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya ito nararamdaman bilang isang mabigat na pasanin o isang susi sa mga lihim. Ito ay naging simbolo na lamang ng kanyang muling pagsibol mula sa mga abo ng kataksilan. Napagtanto ni Trina na ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang makitang nasa likod ng rehas ang mga nagkasala sa kanya. Ang tunay na hustisya ay ang kakayahan niyang huminga ng malalim nang hindi na sumisikip ang kanyang dibdib sa galit. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag noon at ang pagpapatawad na yon ang naging huling susi na nagbukas sa kulungang gawa sa kanyang sariling pighati. Hindi niya kailangang kalimutan ang ginawa ni Leo at Belle, ngunit pinili niyang bitawan ang laso ng puot upang hindi na sila magkaroon pa ng puwang sa kanyang bukas.
Ang bawat hakbang ni Trina palayo sa puntod ay puno ng katiyakan. Ang Alvarado Medical Center ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa libu-libong tao at ang Rosas Itim Foundation ay naging kanlungan ng mga kababaihang nawalan ng boses. Ang kanyang buhay ay hindi na isang kwento ng biktima, kundi isang inspirasyon ng tagumpay. Ang bawat sugat na iniwan ng nakaraan ay naging mga pilat na nagpapaalala sa kanya na ang isang pusong nadurog ay maaaring mabuo muli sa isang mas matibay at mas magandang anyo. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang pasasalamat sa bawat pagsubok na nagturo sa kanya kung paano tunay na magmahal sa sarili at kung paano manindigan para sa katotohanan. Para sa mga taong nakikinig sa kanyang kwento, ang iniwang aral ni Trina ay tila isang hiyas na dapat ingatan sa loob ng puso. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging dahilan ng ating pagkabulag at ang ating kabutihan ay hindi dapat maging sandata ng iba laban sa atin. Ang katotohanan ay maaaring ibaon sa putikan ng kasinungalingan sa loob ng mahabang panahon, ngunit kailanman ay hindi ito mamamatay. Sa dulo ng bawat madilim na gabi, laging may umagang naghihintay para sa mga taong marunong magtiis at may lakas ng loob na lumaban para sa kanilang dangal. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang maging isang itim na rosas, isang bulaklak na marunong protektahan ang sarili sa gitna ng mga tinik at mananatiling mabango sa kabila ng dumi ng mundong kinalalagyan. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa abot-tanaw, tila naririnig ni Trina ang isang malambot na bulong sa hangin. Isang tinig na nagmumula sa kanyang ina na tila nagsasabing, "Tapos na ang iyong laban, anak. Malaya ka na." Isang huling nakalangiti ang sumilay sa mga labi ni Trina bago siya tuluyang pumasok sa loob ng kanyang sasakyan. Ang kanyang paglalakbay mula sa trotuar ng tondo, sa dilim ng selda, hanggang sa rurok ng kanyang muling pagbangon ay isang patunay na ang bawat abo ay may kakayahang muling maging isang magandang bulaklak. Ang bango ng kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng taong naniniwala na sa gitna ng kawalan, ang pag-asa ay laging sisibol para sa mga pusong tapat at matapang.